pasaheros, likas na sa atin ang pagiging galal, lalo na ngayong modernong panahon. Hada rito, hada roon, ika nga nila. Kaya naman samahan nyo kaming tumikim, maglakbay, magalugan at magtuklas sa iba't ibang mga bagay na ipinagmamalaki ng ating bayang Sinilangan, lungsod ng Tanawan. Dito lamang yan sa Sinsay Pasada. Naduyan ang mga bayani. Isasabi mo dyan, ano yung kinakanta mo? Tanawan yun, tanawan niya, hindi mo alam. Uri naman, pero nabanggit mo, duyan ng mga bayani. Ano yun? Oo, duyan ang mga bayan. Alam mo ba na ang lungsod ng Tanawan ay tinaguri ang Cradle of Noble Heroes o duyan ng mga bayani? Wow, pero bakit nga ba tinaguri ang ganun ang lungsod ng Tanawan? Sige, kwento ko sa'yo. Ang mga Tanawenyo ay nagpakita ng mga katangian ng personal na kalayaan at nasyonalismo mula pa noong unang bahagi ng kasaysayan. Tinaguri ang duyan ng mga marangal na bayani ang lungsod dahil sa kontribusyon nito sa revolusyonaryong kilusan ng mga anak nitong si Apolinario Mabini, Utang ng Revolusyon, si Jose P. Laurel, ang ikatlong presidente ng Pilipinas at marami pang mga kilalang personalidad na naglingkod naman sa lalawigan ng Batangas. Grabe MJ, ganun pala yun? Ang daya pala talagang Tanawenyo na naglingkod sa ating bayan? Tama ka dyan, Pat. Noon pa man, sa larangan ng paglingkod at pagmamahal sa bayan, Tanawenyo ay talagang maaasahan. Diba? Talagang saludo ako sa kanila lahat. Pero na-curious ako sa mga kwento mo eh, na taga-Tanawan pala ang naging utak ng revolusyon. Nakaka-proud naman talaga siya maging kababayan. Oo, sigat Apolinario Mabini. Si Apolinario Mabini ay ipinanganak noong Hulyo 23, 1864 sa Barangay Talaga, Tanawan City, Batangas. Ang pangalawa sa 8 anak ni Inocencio Mabini at Junicia Maranan. Kilala siya sa mga aklat ng kasaysayan bilang utak ng revolusyon at sublime paralytic. Ang kanyang pagkalumpo ay sanhi ng polio na nagsimula noong 1895 at unti-unting nawala ng kakayahan hanggang sa tuluyang nawala ng gamit ang kanyang lower limbs noong Enero 1896. Grabe MJ, kaya pala siya tinaguri ang dakilang lumpo. Super na-curious ako sa mga kwento mo eh. Parang gusto ko pang mas maraming malaman tungkol sa kanya. Gusto mo ba talaga may mas malaman pa? Oo naman, syempre! Ay siya, sige. Dahil dyan, dadalhin ka namin kasama ang ating mga pasaheros sa isa sa dinarayong pasyalan sa lungsod ng Tanawan, ang Museo ni Apolinario Mabini. Ngayong Hulyo, ating ginugunita ang buwan para sa kapanganakan ni Gat Apolinario Mabini. Sa ating ika-8 episode ng Sinsay Pasada, ating aalamin ang naging buhay, legasiya at mga iniwang aral ni Mabini. Aalamin natin ang marangyang pamumuhay ng ating Tanawenyong bayani bilang isang simpleng mamamayan, mag-aaral na nangangarap mabigyan ng pag-asa at kalayaan ng ating inang bayang Pilipinas. At bilang tayo ay isang certified mahader at mahadero, sisilipin natin ang mga bagay na pwedeng matagpuan sa loob ng Museo ni Apolinario Mabini. At kung ikay nagbabalak na pumarne, mula sa palengke ng lungsod ng Tanawan, sa loob lamang ng 8 minuto ay mararating mo na ang Museo ni Apolinario Mabini. Ang shrine na ito ay matatagpuan sa Barangay Talaga, Tanawan City, Batangas, kung saan ipinanganak at lumaki si Apolinario Mabini. Kaabang-abang at kapanapanabik pa ang mga susunod na destinasyon, kaya't huwag kayong papara dahil tuloy-tuloy pa rin ang ating biyahe. Dito lamang yan sa Sinsay Pasada. Sige, sana buhok na lang ako. Hi, Mork! Wala akong lipstick. Ako po si Jocelyn Famatigan Casabal, Community Affairs Office. Ako po si Maria Teresa Esbunyo, Information Officer 1 mula sa City Information Office. Ako po si Miss Malen Kalimag, Executive Assistant under the Office of Tourism, Community Affairs Department. Bakit mahalagang gunitain ang araw ng kapanganakan ni Apolinario Mabini? Ang ating paggunita sa kanyang kapanganakan ay paggunita ng kanyang kabayanihan na inialay niya ang kanyang buhay para sa ating kalayaan. Bilang isang Tanawenyo, siya yung
isa sa mga itinuturing natin na pambansang bayani, nagmulat sa kaisipan ng bawat Tanawenyo sa pagiging makabayan. Mahalaga kasi siya po ang naging tagapayo ng ating unang presidente, Emilio Aguinaldo, at siya rin po ang naging utak ng himagsikan. Bilang isang Tanawenyo, ano ang naiambag na pamanaw aral sa iyo ng ating dakilang bayani? Bilang isang patrioti na ipinakita niya ang pagmamahal sa kalayaan. Mga aral na hanggang sa ngayon ay nagiging mabuting inspirasyon sa akin na kumikilala sa kanya bilang isang dakilang bayan. Bilang nagkaroon ng karanasan sa pagsusulat, so may mga akda si Apolinario Mabini na magbibigay inspirasyon. So isa na dito yung dekalogo na iniakda ni Mabini. So yung mga ganyang power ng pen and paper sa pagsusulat, nakakapagbabago ka ng opinyon ng isang tao para sa mas ikagagandang bukas ng inyong pamayanan. Bilang isang Tanawenyo, dapat tayong matutong manindigan, ipaglaban ng ating katwiran at huwag tayong magpapasakop lalo ito ay isang maling gawain. Ako po si Executive Director Juniro Don Fradejas. Mahalaga pong gunitain natin ang kapanganakan ng ating pong dakilang bayani na si Apolinario Mabini upang bigyan po natin ng kamalayan ang sambayanan ng kabansanan po ay hindi hadlang para po ang isang tao po ay makatulong sa bayan. Ako po si Fernando Santos, isang inspirasyon ang naiambag niya, even though na ikaw ay isang may kapansanan, hindi sapat na may natitigil ka na, tuloy lang ang pakikipaglaban. Maging inspirasyon ang bawat mamamayan na kahit ikaw ay may kapansanan, hindi po yun naging hadlang sa kanyang mga nagawa. Just imagine po, utak ng himagsikan. Ako po ay labis na nagpapasalamat, Mayor Nelson P. Collantes. Maraming salamat po at mabuhay po ang bayan ng Tanawan. Noong 1939, ang mga taga-Talaga, Tanawan ay nagbigay sa Sangguniang Bayan ng isang kapirasong lupa na gagamitin para sa Mabini Historical Marker. Ang seremonya ng donasyon at pagtanggap ay isinagawa sa pagunita ng kaarawan ni Mabini noong Hulyo 23, 1953. Ang lugar din kung saan inilibing ang kanyang mga labi matapos mailipat mula sa Maynila noong 1956. Isang replika ng bahay ni Mabini ang muling itinayo sa eksaktong lugar kung saan ipinanganak ang bayani. Mula noon, ang dambana ay nanatiling inspirasyon at simbolo ng kadakilaan para sa bawat Pilipino. Noong Hulyo 23, 2014 ay minarkahan ng isang milestone sa kasaysayan ng lungsod. Ang paggunita sa ika-150 anniversary na kapanganakan ni Mabini ay ginanap sa pangunguna ng nooy Pangulo ng Pilipinas na si Benigno Simeon Aquino III. Kasabay nito, ang pagbubukas ng bago at interactive na museo na nakatuon sa buhay ng ating bayaning Tanawenyo. Isa sa mga ginagawa ng NHCP is to educate yung mga tao sa pamamagitan ng ating history. So, para maalala ng mga tao ang kadakilaan ng ating mga bayani, ginugunita natin ang hindi lang ang kanilang kamatayan, kundi ang kanilang kapanganakan. So, it's a very good opportunity na yung mga tao manariwa sa kanilang alaala ang kabayanihan ng ating mga bayani, especially ang ating mga local heroes dito sa atin sa Bayan Tanawan, which is Apolinario Mabini. Maalala nila yung mga ginawa ni Apolinario at yung naging contribution niya sa ating kasaysayan. Ang daming nating matutunan sa buhay ni Apolinario Mabini na iniwan niyang pamana para sa atin. Sa mga leaders ng namumuno sa atin ngayon sa Tanawan, so iniwan niyang legacy sa atin is mamuno, gawin ang ating makakaya para sa ikauunlad ng bayan na walang anumang interes. Yan, si Mabini kasi ay naging advisor ni Aguinaldo, nakakuha siya ng mga position from the government at time, pero finulfill niya yon ang kanyang mga duty nang walang bahid dungis or bahid na interes. Yan. That's the reason why we are inviting everyone to come to our museum. Kasi dito natin mas hihimay-mayin ang naging buhay ng Apolinario Mabini
At makikita natin yung mga lesson learned about sa life niya. Mula pagkabata hanggang sa sumali siya sa revolusyon, makikita natin na paano siya naging utak ng revolusyon, paano siya naging dakilang lumpo, despite of his condition, yan nga. At yung simula sa pagkabata, paano siya nagsumikap na makapag-aral sa makatapos ng kolehiyo. So lahat ng mga bagay na yan, you will be able to learn sa aming museum. So yung mga bagay na matututunan mo sa kanyang buhay. So hopefully makabisit yung mga tao ang ating museo para marami silang matutunan. So itong mga aral ni Mabini, kailangan nilang malaman para maging reference nila, maging inspirasyon. So ang Museo ni Apolinario Mabini ay bukas mula Martes hanggang Linggo, alas 9 hanggang alas 4 ng hapon. So wala po tayong entrance fee, donation naman po. Kasi mahalaga itong pag-aralan ng kahit na sino man po, kabataan or professional din. Kasi si Mabini ay pwede nating pagkuhanan ng inspirasyon. So si Mabini kasi, di ba, alam naman natin na galing siya sa hirap. So hindi hadlang ang kahirapan sa kanya para ipagpatuloy or makapagtapos siya ng pag-aaral. So nakapagtapos siya hindi lamang isang kurso, hindi dalawa. Ang museo pong ito ay isa po sa masasabi ko siguro, modernized museum sa Pilipinas. So, hindi lamang po basta mga personal collections o mga personal memorabilia si Mabini ang makikita po ninyo dito. Meron din po kami ditong hologram. Meron din po tayong touchscreen terminals, interactive maps. At syempre po, ito kasing museo po ay bukas po sa publiko. So wala po tayong tinatanggihan, kahit sino po ay pwedeng bumisita. At syempre po, para makilala nila who is Apolinario Mabini at makita rin po nila, hindi lang naman po kasi tungkol kay Mabini ang museo. So makikita rin po nila ang maikling istorya tungkol sa syudad ng Tanawan. Actually, napakalaking tulong ng lokal na pamahalaan ng Tanawan dito sa Museo ni Apolinario Mabini. So unang-una na lang dito ay sa mga programa namin. Siyempre, ang pinaka-importante naming programa dito ay every May 13, ang death anniversary po ni Apolinario Mabini, at every July, yung birth anniversary po ni Mabini. So sila po ay katulong po namin siyempre unang-una sa pagpopromote ng aming mga programa. Pangalawa, sila po ay sumusuporta sa amin by means of aiding some help. So inaanyayahan po namin ang lahat na bumisita po sa aming museo. So kagaya po na nabanggit ko kanina, bukas po kami mula Martes hanggang Linggo, alas 9 hanggang alas 4 ng hapon. Wala po tayong entrance fee. Makikita nyo po dito ang buhay syempre ni Apolinario Mabini tungkol din po sa Philippine-American War. Si Mabini ay isang simpleng bata. Tututusin po, hindi siya malakaibigan masyado dahil mas gusto niya sa isang sulok lang, basa-basa, aral-aral, gano'n lang po. Kasi out of 8 po na magkakapatid, siya lang talaga yung nagpursige sa kanyang pag-aaral. Kasi sinasabi nga sa atin na si Mabini, itunuon niya ang buong buhay niya pagmamahal para sa Pilipinas. Kaya nga hindi niya, nakalimutan niya na yung sarili niyang kapakanan. Kaya sinasabi nga namin, dalawa lang yung babaeng minahal ni Mabini, ang kanyang ina at ang inang bayan. Bilang isang Tanawenyo at bilang Pilipino, nararapat nating kilalanin ang mga bayaning nagbuwis ng kanilang buhay para lamang makamit ang kalayaan ng ating bayan. Tulad ni Apolinario Mabini, sa pamamagitan ng kanyang pagsusumikap, naging malaking bahagi ang kanyang mga legasiya at iniwang mga aral para sa magandang bukas ng ating bansang Pilipinas. Kaya naman kung gusto mo pang maraming matutunan tungkol sa utak ng revolusyon, bisitahit dayuhe ang Museo ni Apolinario Mabini. OMG, MJ, alam mo, para ako nagbalik sa nakaraan, para ako nagbalik nung high school at elementary natin, di ba meron tayong mga lakbay-aral. Ngayon lang ulit ako nakabalik dito at in fairness, mas lalo siyang gumanda. Tama ka dyan, ang dami nga nagbago dito sa Museo ni Apolinario Mabini. Totoo dyan. Alam mo, bilang isang Tanawenyo, sobrang nakaka-proud na meron tayong bayaning Tanawenyo na naging utak ng revolusyon, di ba? Tama ka, di ba nga, hindi lang mga pagkain, mga lugar, yung kaya nating ipagmalaki, maging ang mga Tanawenyo na talaga namang naging bayani, hindi lamang ng Tanawan, kundi ng bansang Pilipinas. Tama ka dyan. Alam mo, talagang babaunin ko ang lahat ng mga natutunan ko rito. O ano, tara na? Tara na? At dito na nga nagtatapos ang ating ika-8 pasada ngayong araw. Mga pasahero, samahan niyo muli kaming tumikim, magtuklas at maglupay
sa lungsod ng Tanawan. Ay siya, dyan na muna kayo at ako'y papara na. Ay siya, dyan na muna kayo at ako'y gagarahin na muna. Muli ako si MJ Molino. At ako, si Pat Di Mayuga. Abangan muli at pumara para sa susunod na episodes ng Sinsay Pasada.